Sa kanyang dinadaanan, sinabihan niya ang iba na tumakas at maghiwa-hiwalay din dahil nabigo na ang pagsalakay. Sa kanilang paglalakad, napansin ni Hanho ang walang malay na prosecutor. Sinubukan niyang tulungan ang prosecutor, ngunit biglang lumitaw ang boss sa likuran niya. Lalamunin silang dalawa ng boss sa isang kagat, pero nilaslas ni Righty ang boss gamit ang kanyang espada. Sinubukan ng boss na atakihin si Righty, pero nagawa niyang iwasan ang pag-atake ng boss. Muling inatake ni Righty ang ulo nito, na nagdulot ng kaunting pinsala sa Drake. Lumitaw si Seongwoo mula sa mga shadow at tinusok ang isang sibat sa mata ng Drake. Kapag nagagalit ang boss, ginagamit niya ang kanyang espada sa buntot, na naging sanhi upang maputol ang isa sa mga braso ni Seongwoo. Ito ay isang shadow clone ni Seongwoo sa simula pa lang, at ito ay nawawala sa simoy ng hangin. Lumitaw si Seongwoo sa likod ni Hanho at sinabihan siyang tumakas na sa boss. Ginawa ni Seongwoo ang clone na iyon gamit ang kanyang Shadow King's Ring, ngunit maaari lamang itong magbigay sa 50% na damage. Nagalit ang boss at sinimulang habulin sina Hanho at Seongwoo. Nag-aalala si Seongwoo dahil baka nagalit nila ng sobra ang Drake. Isang malakas na sorpresang pag-atake ang ginawa ni Ji Soo-yun sa boss. Mas nag-aalala ngayon si Seongwoo habang inutusan niya silang tumakas kanina, ngunit sinabi sa kanya ni Ji Soo-yun na sabay nilang haharapin ang boss monster. Iniisip ni na Seongwoo at Hanho na marahil ay tama siya, at maaari nilang talunin ito ng magkasama. Inactivate ni Seongwoo ang death response, at nagsimulang lumitaw ang mga zombie sa lupa. Ang boss ay mabilis na tinalo ang mga zombie, at pinasabog ni Seongwoo ang mga bangkay. Mas maraming skeleton ang nagsimulang umatake sa boss, ngunit sa kaibuturan ng puso, alam ni Seongwoo na ang boss na ito ay isang matibay na surot. Si Seongwoo ay hindi kayang magpasabog mula sa loob dahil ang Drake ay hindi kumakain ng alinman sa kanyang mga skeleton. Pinuhay ni Seongwoo ang mga butiki, na pinatay ni na Hanho at Jisoo, ngunit mabilis silang nawasak. Ang boss ay naghahanda para sa isa pang pag-atake ng Fire Breath, ngunit sa pagkakataong ito, sina Hanho at Ji Soo-yun ay nasa likod ni Seongwoo. Ginamit ng boss ang kanyang Fire Breath attack, at sinubukan itong harangan ni Seongwoo gamit ang kanyang Bone Shield. Nagtagumpay si Seongwoo na madepensahan ang Fire Breath attack, ngunit nawala ang karamihan sa kanyang mga skeleton. Ang boss ay nagmamadaling lumapit sa kanya para sa isa pang pag-atake, ngunit si Seongwoo ay nakaramdam ng pagod ngayon. Ang boss ay nagsasagawa ng isa pang tail swing attack, at sa pagkakataong ito ay hinaranggan ni Hanho ang kanyang pag-atake, ngunit ang pag-atake ay masyadong malakas, at nasira nito ang kanyang Holy Force Field. Ang boss ay sumugod para sa isa pang pag-atake, ngunit sinubukan ni Righty na harangan ito, at ang kanyang espada ay nasira, kaya kinuha niya ang espada ng boss. Iniwan ni Righty ang buntot ng Drake gamit ang kanyang bagong sandata. Sinubukan ng boss na gumanti, at itinulak ni Righty si Hanho pabalik. Nagbigay si Righty sa kanya ng huling pamamaalam, at pinagdudurog ng boss si Righty. Nagalit si Hanho, at nagsimula siyang sumugod sa Drake. Hinawakan ng Were-Tiger sina Hanho at Ji Soo-yun. Tinapik ni Seongwoo si Hanho at sinabihan siyang mabuhay ka dapat kahit anong mangyari. Ang Were-Tiger ay nagsimulang tumakbo palayo sa lugar ng digmaan. Nakapagpahinga si Seongwoo ng kaunting oras, pagkatapos ng mga pag-atake ni Righty, nalulungkot siya sa sakripisyo ni Righty. Gumawa si Seongwoo ng Bone Shield at Bone Sword dahil kailangan niyang pigilan ang boss hanggat maaari. Nagsimulang mag-head-to-head ang boss at si Seongwoo sa one-on-one na labanan. Si Min Hwa-song at ang kanyang mga tauhan ay kinakabahan, dahil si Seongwoo ang huling sinag ng pag-asa para sa sangkatauhan. Pinasag ng Drake ang mga binti ni Seongwoo gamit ang kanyang buntot na atake. Nagsisimula siyang maghanda para sa isa pang pag-atake ng Fire Breath. Sinusubukan ni Seongwoo ang kanyang makakaya, ngunit ngayon ay iniisip niyang masusunog siya hanggang sa mamatay tulad ng kanyang mga magulang. Ngunit siya ay nasisiyahan dahil ang kanyang buong makakaya ay hindi isang kumpletong kabiguan, at na-manage niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Ang boss ay nagsagawa ng Fire Breath attack, at si Seongwoo ay masusunog dito. Malungkot sina Hanho at Ji Soo-yun habang dinadala sila ng mga skeleton ni Seongwoo kasama si Prosecutor. Muling lumitaw si Seongwoo sa loob ng misteryosong lugar. Sa tingin niya ay naging maswerte pa rin siya hanggang ngayon,
ngunit naubos lang ang kanyang swerte sa laban. Nag-aalala pa rin si Seongwoo sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. Lumitaw ang Grim Reaper sa kanyang harapan. Tinanong siya ni Seongwoo kung narito siya para dalhin siya sa langit o impyerno. Sinabi pa nito sa kanya na pagod na siya at gusto na niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Pinagtatawanan siya ng Grim Reaper sa pagsasabing napagod siya kahit hindi pa siya umabot ng 30 taong gulang. Ipinakita ng Grim Reaper ang kanyang mukha, at ito pala ang ama ni Seongwoo. Tinanong siya ni Seongwoo kung siya ba ang kanyang tunay na ama o pinaglalaroan siya ng system. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi mahalaga kung siya ay totoo o hindi. Sumasang-ayon si Seongwoo sa kanya dahil patay na siya sa kahit anumang paraan. Tinanong ni Seongwoo ang kanyang ama kung nagagalit siya sa kanya dahil tumakas siya noong nasusunog ang bahay. Sinabi niya sa kanyang ama na siya ay tumakas dahil siya ay natatakot sa oras na iyon, at siya ay natatakot pa hanggang ngayon. Pagkaraang namatay ang kanyang mga magulang, si Seongwoo ay nahirapang mabuhay. Sinubukan niyang tulungan ang maraming tao hanggang siya ay nag-mature, ngunit nabigo siya sa huli, at ngayon ay nakikita na niya ang kanyang ama ng ganito. Ang kanyang ama ay nagsimulang tumawa at sinabi sa kanya na siya ay nag-aalala tungkol sa isang walang kwentang bagay sa lahat ng oras na ito. Sinimulan siyang pagtawanan ng kanyang ama, at iniisip ni Seongwoo na siya ang kanyang tunay na ama. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi siya tumakas bilang isang bata at hiniling sa kanya na alalahanin ang araw na nasusunog ang kanilang bahay. Biglang nag-apoy sa kanilang tahanan, at magkasama silang dalawa noong mga oras na iyon. Ang nanay ni Seongwoo ay nakakulong pa rin sa loob ng silid, kaya pinalabas siya ng kanyang ama at huwag nang bumalik sa loob. Nagkamali si Seongwoo, at naisip niyang iniwan niya ang kanyang mga magulang noong gabing iyon nang humihingi sila ng tulong sa kanya, ngunit hindi iyon ang rason, at hinding-hindi nila ilalagay ang kanilang pinakamamahal na anak sa anumang uri ng panganib. Sinabi niya kay Seongwoo na hindi pa rin siya nabigo, at maaari siyang bumalik sa kanyang mundo pagkatapos dumaan ang isang liwanag. Sinabi sa kanya ni Seongwoo na natutuwa siyang makita siya pagkatapos ng mahabang panahon. Pinigilan siya ng kanyang ama dahil halos nakalimutan niya ang isang bagay na talagang mahalaga. Nakatanggap siya ng scythe mula sa kanyang ama. Ito ay isang reward para sa pagkumpleto ng Who is the Master of Death na quest. Nakuha din niya ang unang awakening at isang personal skill. At bahagyang nabago rin ang kanyang kapalaran. Sa totoong mundo, patuloy pa rin ang pagwawala ng boss. Hindi pa rin makapaniwala sina Ji Soo-yeon at Han-ho na patay na si Seongwoo. Ang prosecutor ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog, at siya ay medyo malungkot dahil ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanyang kawalang pag-iingat. Hindi siya sumunod sa pinakamalakas na manlalaro sa pagsalakay na ito, at pinlano niya ang lahat nang wala si Seongwoo. Kailangang gawin ng prosecutor ang tama, kundi ang buong mundo ay mawawasak ng World 3. Lumapit si Min Hyam-song sa kanya, ngunit naisip ng prosecutor na siya ay iniligtas ni Han-ho dahil iniwan siya ni Min Hyam-song kanina. Nagsimula silang umatras mula sa labanan, at ipinangako ng prosecutor sa namatay na si Seongwoo na paprotektahan niya sina Han-ho at Jisoo mula ngayon. Habang sila ay umaatras, ang buong kalangitan ay nagsimulang magdilim, at nakatanggap sila ng mensahe na ang weakened spirit ay na-activate sa paligid ng kanilang kinatatayuan. Pinagmamasdan ni Min Hwa-song ang boss mula sa himpapawid, at nakakita sila ng berdeng ilaw sa loob ng itim na hamog. Ito pala ay naglalabas ng berdeng ilaw mula kay Seongwoo, at pinapakita na parang siya ang King of Death sa kanyang armor. Iniisip ni Min Hwa at ng kanyang mga crewmate na si Seongwoo ay naging isang lich monster pagkatapos niyang ma-revive. Nakatanggap si Seongwoo ng abiso na siya ay nabuhay muli sa mga natatanging katangian ng isang necromancer at naka-standby sa loob lamang ng 31 araw. Pagkatapos ma-unlock ang unang awakening, kayang ipatawag ni Seongwoo ang Grim Reaper, at maaari niyang paramihin pa ang mga skeleton na may malalaking bilang ng isang grupo. Nakatanggap din siya ng isang secret store coupon para sa pagiging ika-number 9 na player na umabot sa unang awakening. Maaari niyang ipatawag ang Grim Reaper isang beses bawat kada araw sa loob ng isang oras at ito'y nagiging leech. Ang kanyang exclusive skill na Grim Reaper Realm ay nagbibigay daan sa kanya upang madagdagan ang kanyang mga skeleton ng 50, at lahat ng kanyang mga stats ay tataas ng 10 points.
Maaari rin niyang buhayin at muling buuin ng maraming beses, ang kanyang skeleton hanggat gusto niya. Handa na ngayon si Seongwoo na harapin ang Drake boss. Sinabi niya sa Drake na hindi na ito isang laro. Sinabi ni Seongwoo sa Drake na maghanda para sa kanyang ikalawang laban, habang binubuhay niya ang lahat ng patay na skeleton minions kasama si Righty. Parehong nagsimulang sumugod sina Hanho at Ji So-yeon patungo sa boss dahil nasaksihan nila ang Weakened Spirit, na isa sa mga skill ni Seongwoo. Si Ji So-yeon ay lubos na masaya pagkatapos makita si Seongwoo, at si Hanho ay nagsimulang umiyak. Ngunit pagkatapos pagmasdan ng mukha ni Seongwoo, iniisip nila na siya ay naging isang halimaw. Sinabi ni Ji So-yeon kay Hanho na hindi siya halimaw, at natanggap lang niya ang kanyang Grim Reaper side pagkatapos ng kanyang unang awakening. Ang Wandering Drake ay umatake patungo sa kanyang mga skeleton at sinira ang karamihan sa mga kampa ni Seongwoo sa isang pag-atake, ngunit lahat sila ay muling nabuhay dahil sa kanyang bagong skill. Si Min Hwa-sung at ang kanyang mga tripulante ay nabigla pagkatapos mapanood ang mga kampa ni Seongwoo na muling nabuhay. Ang Wandering Drake ay gumawa ng isa pang napakalaking fire breath attack, at hinaranggan ito ni Seongwoo ng isang malaking kalasag sa pagkakataong ito. Malapit nang maabot ng apoy ang prosecutor at ang mga kasama ni Seongwoo, ngunit itinaboy ni Righty ang apoy sa manipis na hangin sa kanyang pag-atake ng pag-ikot. Si Hanho ay naging sobrang masaya, at niyakap niya si Righty. Sinabi ni Seongwoo sa Drake na atakihin siyang muli, ngunit tila wala na itong lakas. Si Seongwoo ay nasa perpektong kondisyon pa rin dahil mayroon siyang walang katapusang antas ng mana. Pinuhay ni Seongwoo ang higit pang mga skeleton, at nagsimula silang sumugod sa boss. Lahat ng mga skeleton ay nagsimulang umatake sa boss at napakaraming bilang na nila. Ginamit ni Seongwoo ang kanyang weapon create skill para gumawa ng bone chains para matali ang Drake. Inutusan niya ang kanyang mga skeleton na balatan ang balat ng boss. Pagkaraan ng ilang oras, na-manage nilang tanggalin ang balat ng boss. Halos pagod na ang Drake, at sinabi ni Seongwoo kay Righty na oras na para tapusin ang boss. Tinapos ni Righty ang Wandering Drake sa pamamagitan ng isang malakas na slash attack, at sa pagkakataong ito ang Drake ay totoo nang namatay. Ang Masterless Sword ay mayroon na ngayong 4,335 na araw hanggang sa mapisa nito ang itlog. Si Seongwoo ay nakakuha ng 1,115,556 na ginto para sa matagumpay na pagtalo sa raid boss ng region ng Lizardman Swamp. Nakatanggap din siya ng exclusive title na tinatawag na Amateur Dragon Hunter, na nagpapataas ng kanyang stamina ng 2 points at ang kanyang fire resistance ng 30%. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat.